So, good afternoon po sa mga estudyante ng Asian Seminary of Leadership. Ang subject po natin ngayon ay bahagi po ng Basic Doctrine 1, the Doctrine of the Scripture. Yun po yung ating pong subject, Bibliology, kumbaga, Lesson 3 hanggang Lesson 8 po ang pag-uusapan po natin regarding dito. So, pwede po manalangin po muna tayo bago tayo dumako sa ating pong pag-aaral. Ma'am Jackie, buksan niyo po sa prayer. And Lord, glory to God. Kaya pinamalagot sa iyo, Panginoon, humingi ng patawaran sa mga nagawa ko na nagkakasala sa iyo. Patawad ko Panginoon, pakalisin mo ng mga nagawa. Kailangan po ito sa sabaw sa amin na makikinig mo sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami na wisdom na narito, God, sa patuloy ng panawa sa pagkakas sa amin na yung salita, God. Nakinig po sa amin magtutulog, patuloy niyo mga po na ianahin mo, God, with your Holy Spirit, kaya mo po, at kung saan, Panginoon, bigyan niyo mga po siya ng tulungan, Panginoon, mula sa iyo, God. Kailangan po namin na mawala Amen. Okay. The doctrine of the Scripture. May naupo dito. Wala po. Okay, yan ka na. Pakibasa nga, Sister Emma, yun pong 2 Timothy 3:16 to 17. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 16 hanggang 17. Lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuturuan, sa pagtutuwid sa ikong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabuting gawain. Amen. So, ang Diyos po ang siya magpala ng kanyang salita sa ating pong talakayan sa hapon po na ito. Sabi po sa English version, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped and for every good work. So, lahat daw ng kasulatan, sa Tagalog, kinasihan ng Diyos, hiningahan ng Diyos, God-breathed. At dahil nga may pagkasi ang Panginoon, pero po ay very useful, Useful for what? Para sa pagtuturo, para sa pagsansala, rebuking, pagsansala, pagtutuwid, at yun nga, yung sumunod, pag-akay, training sa maayos na pamumuhay, sa tapat na pamumuhay, upang sa ganon, ang mga lingkod daw ng Diyos ay maging, maging equipped, to become thoroughly equipped for every good work. Kaya, ang all scripture, ang definition po natin diyan, the Word of God, the Bible, at ang pinaniniwalaan po natin yung 66 na aklat lamang. Hindi po kasama ang apocryphal book, So, 66 books lang po ang atin pong kinikilala na ito po ay inspired by God, God-breathed. So, yun po. Kaya napaka-useful ng Word of God, Okay, so manual natin. What are the various names and titles given to the Bible? Or the Word of God, Sabi nga, the Bible or
or the word Bible, yung salitang Biblia, come from the Greek word biblios. Yan po, no? Doon hango sa salitang Griegong salita, biblios, na ang ibig sabihin, book, no? Or the book, no po? Aklat. So, kaya yung pong Biblia, masasabi po natin, ito po ay isang aklat, no? Sabi nga po ng John, chapter 20, verse 30. Pakibasa po. Kumuharin na si Jesus na iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi nakasusulat sa aklat na ito. Okay, so meron pa pala mga ginawa si Jesus, ano? Na hindi na nakasulat sa aklat na ito. So yun po yung sinasabi po diyan. So kung naisulat, wala nang paglalagyan. Hindi kaya ilagay lahat ng mga naging kaganapan. Pero lahat po ng dapat natin malaman patungkol sa Diyos, patungkol sa kaligtasan, nandiyan na po sa Biblia, no? O sa salita ng Diyos, yung hawak po natin. O, yun po yung malinaw na sinasabi ng Biblia. Ito nga po, no? Sabi nga ng English version, therefore, many other signs Jesus also performed in the presence of the disciples, which are not written in this book. No? O, hindi na raw naisulat dito po sa aklat na ito. Pero pagdating ng talat ng 31, but these have been written so that you may believe that Jesus is the Christ, Jesus is the Son of God, and that believing you may have life in His name. Yan po yung binabanggit ng kanya pong mga salita. Sa Hebrew chapter 10 verse 7, Kaya sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. no? Hebrew chapter 10 verse 7, ang sabi ron, then I said, behold, I have come in the volume of the book. Sabi po ng ng Hebrew 10:7, it is written of me. Amen. So ano raw po ang ano raw siya, sabi roon, naparito siya. Ano po yung kanyang pagparito? Tagalog nga, pakibasa nga po. Nang magkagayon, sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbon ng aklat, ay nasusulat tungkol sa akin. Nabalumbon ng mga aklat, ano? Upang gawin Volume. ang iyong kalooban. Yan. To do your will, O God. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Meaning to say, ang Biblia po, no? Yung salita ng Diyos natin po pinanghahawakan. Ito po ang nakatala po dito. The subject is all about Jesus Christ. Amen. No? Siya yung lundo ng tinatawag na pag-uusap regarding sa ating po Panginoon Kristo. Sabi, behold, I have come in the volume of the book. No? It is written of me. Not written of any other leader of the church, ano? But it is written in connection to our Lord Jesus Christ. Sabi nga, the Bible is the book of books. Yes. Amen. Amen? Aklat ng mga aklat. Hindi na po natin po pwede ikumpara yung aklat ng iba-ibang mga pinagkukuhaan ng doktrina ng iba't ibang mga relihiyon. Diba? Ang mga Catholic, meron silang catechism. Yung mga Mormons, meron silang book of Moroni o Mormons, ano? Doon nila kinahango. Yung pong mga Iglesia ni Cristo, pasugo. Tama. Yung Saksi ni Jehovah, ano ang kanilang Watchtower. So, yung Seventh-day Adventist, aklat ni Ellen G. White.
Di ba meron din aklat na ano, si White, ano, si LAG? Yes, hindi siya, pero ano, Uh, libro lang talaga siya, pero inaaral nila. meron ding libro na inaaral talaga. Dito, parang pa sa Bible. Mm. Meron silang ano, So, merong other reference. reference. At ang masakit noon, Kailangan yung reference nila, Kung nasa salungat doon sa kung sa ni Edwin. oo, From the Bible. yung kanilang reference, mas pinapahalagahan nila yun kaysa sa Biblia. Yun ang ano, gusto nila, ang Biblia sumunod sa reference nila. Ganun din siya. Di ba? Maglinyada ang Biblia. So, ganun po ang kanila po mga ano. Kaya tayo naman po, meron din tayong mga reference, pero reference lang sila. Pero kapag ang reference na yun na pinaghahanguan natin ay hindi umaayon sa salita ng Diyos, iniitsapwera natin yung mga reference na yun. Amen, amen. Di ba? So katulad nung nag-aaral tayo dito, nung nakaraan, di ba, sa Man, His Nature and Destiny, no? Yung senaryo ng Great White Throne, yun ba yung ano? Tapos inaral natin ang chapter 4 ng Book of Revelation. Oh, na ano natin, nalaman natin kung anong senaryo yun, ano. No, yung kaibahang senaryo doon po sa Revelation chapter 20. Tsaka Revelation chapter 4. So, yun po. Sabi nga, the Bible is the book of books, for it is one book consisting of 66 books. Isang aklat daw, pero nakapaloob ang 66 na aklat. And these 66 books are divided into two main sections. Good afternoon po. Good afternoon. Yes. Okay, what are the two main sections? Of course, alam naman natin, the Old Testament, meron pong 39 books. The New Testament consisting of 27 books. Yan po. So, kung ating sisipatin sa mahabang panahon, ang Biblia po, nananatili po siyang bestseller. Amen? Amen. So, talagang ano eh, Walang katulad. walang katulad eh. Pinakamabili. Okay, tingnan niyo po natin ano, kung ano yung mga taguri. Una pong taguri sa Biblia, nakatala sa Mark 12:26. Anong tawag sa Bible? Mark 12:26. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moses sa kasaysayan na nagiliyab ng mababang puno ang sinabi ng Diyos sa kanya? Ito ang sinabi ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Okay. So, tinawag siyang ano? But regarding the fact that the dead rise again, sabi na ano? Have you not read in the book of Moses? Tinawag siyang the book of Moses. Amen? At alam naman natin kung ano yung mga book of Moses. Ano yon? Ano mga aklat yon? Ano yon? Who can recite? Genesis, Leviticus. Yes. The five books. The first 5 books. Genesis, Leviticus, Numbers, Book, Deuteronomy. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, may mga tawag po sa kanila. Tinawag siyang Torah, Torah. tinawag siyang Pentateuch, Torah. Penta, meaning 5, no? 5. So, yan po yung mga ano, yan po ang isang sa naging taguri, ano, pero in particular, included talaga, ibig sabihin, included by the Lord Jesus Christ, yung aklat na sinulat ni Moses. Amen? So, pangalawa, tinawag siyang the book of the prophets. Basa nga po, Luke 3:4. Luke 4:17. Luke
in the book of Luke. Luke 3:4. Yes. Sige po. Gayang nasusulat sa aklat ng salita ng propeta Isaias, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, handa ninyo ang daang Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Amen. Ano, yan sabi na, no? As it is written in the book of the words of Isaiah, the prophet. Amen. The voice of one crying in the wilderness, make ready the way of the Lord, make his paths straight. Amen. Tinawag siyang book of the prophets. At nakatalaya sa 4:17, sabi nga, 4:17, At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaiah. At ibinuklat niya ang aklat ng sumpungan niya ang taong nasusulatan. and the book of the prophet Isaiah was handed to him. Meaning to say, kinikilala ng bagong tipan, ng lumang tipan. Amen? Kinilala ni Jesus Christ ang Pentateuch. Kinilala ng ating Panginoon o ng bagong tipan yung sinulat ng mga propeta, in particular the prophet Isaiah. Po? Okay, another one, 7:42 ng Acts. Dadapwa tumalib ng Diyos at sila ay pinabayaang magsasamba sa hukbo ng langit. Gaya ng nasulat sa aklat ng mga propeta. Tinandugan baga ninyo ako ng mga hayop na pinatay at mga hain na 40 taon sa ilang o angkan ni Israel. Amen. O, di ba? So, hindi dinideny ng bagong tipan, maging ang sumulat ng aklat ng Lucas. No? 7:42 ng book of Acts. Sabi nga uli doon, but God turned away and delivered them up to serve the host of heaven, as it is written in the book of the prophets. It was not being that you offered victims and sacrifice 40 years in the wilderness, was it, O house of Israel. So, another, yung mga taguri, ano pa po? Tinawag po siyang the book of David, the Psalms. Luke chapter 20, verse 42. Sapagkat si David din ang nagsasabi sa aklat ng mga awit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking banan. How about Acts 1:20? Chapter 1. Sapagkat nasusulat sa aklat ng mga awit, bayaang nawa ng tao kanyang tahanan. At huwag bayaang manahan doon ang sinuman. At bayaang kunin ng iba kanyang katungkulan. Okay, so nire-recognize nila yung aklat ng mga awit, po? Of course, yung mga sinulat ni David, kasi mostly si David po ang nagsulat ng awit. Pero hindi lahat, Hindi lahat na nasa awit ay si David po ang nagsulat. Majority lang po. At pang-apat, tinawag din siyang the book of the law. Galatians chapter 3 verse 10. Sige po. Galatians chapter 3, verse 10. Sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayos sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. So, the book of the law, di ba? Sabi doon, for as many as are of the works of the law are under a curse. For it is written, cursed is everyone who does not abide by all things written in the book of the law to perform them. It was called the book of the law. So, letter D, aside from the Bible, the word Bible, galing sa Griegong salita, Biblios, tinawag siyang the Holy Bible. Holy.
Sabi nga, although this term is never found in the Bible itself, it is a good term because it describes the nature of the book of books. No, nilalarawan daw po yung talagang kasarinlan o yung pagkakilala na ito raw po tinawag na aklat ng mga aklat. So the word holy means separated. This book is separated from all other books. Amen? And has the ability to lead us to a holy God. No, may kakayanan po siya na tayo po ay dalhin, akayin sa banal na Diyos. Kasi nga po, salita niya itong mga nakatala sa Biblia. So the Bible can be called the Holy Book. So bakit siya tinawag na Holy Book? Una, it is a holy book when it's seen in contrast to all of the books of man. No? Siya raw po ay tinawag na banal na aklat. Bakit? Kasi nga po, ito pong ang banal na aklat na ito ay kakaibang kakaiba. Doon po sa mga sinulat ng mga common person. Amen? So, pangalawa, it is a holy book because the human writers were holy men of God. Amen. 2 Peter 1:20 hanggang 21. Basa po. Ikalawang Pedro. Ang mula ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangudyugan ng Espiritu Santo. Wow, di ba? Sabi ron dito nga sa NASB 2 Peter 1:20. But know this first of all, that no prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation. It is not a matter of one's own interpretation. Opo? Hindi lang sa kagustuhan ng tao yan. O kalooban ng tao. Diba? At sabi ng talatang 21, for no prophecy was ever made by an act of human will. No? It is not an act of human will, but men moved by the Holy Spirit spoke from God. Men moved. Sino nag-move sa kanila? They were moved by the Holy Spirit. No? Na nagsalita sila galing sa Lord. Nagsulat sila galing kay Lord. Amen? So, pangatlo po, bakit holy? It is a holy book because it was inspired by the Holy Spirit. Amen? Yun na po, yung binasa po natin kanina. Okay? Pang-apat, bakit holy? It is a holy book because it tells of the way in which sinful man may approach a holy God. Amen? Sabi nga, and how he might be made holy himself. Amen. So, kung ang sinful man daw po ay, yun nga, lumapit sa banal na Diyos, so, what happened to the sinful man? Hindi ka naman makakalapit sa banal na Diyos kung ikay manatili sa karumihan. Diba? O sa tinatawag na wickedness. You can approach to a holy God. Amen? Kapag ka ikaw ay merong talagang may desire ka na lumakad sa kabanalan.
Pwede ba yun lalapit ka sa banal na Diyos tapos enjoy ka pa rin ng kasalanan? Hindi po magmamaterialize. Kumbaga, di ba? So, another one, tinawag siyang the scripture. The scripture. Basa nga po, Matthew 21:42, 20-29, 26:54. The scripture. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong tinakwil na nagtatayo ng gusali, ang siyaring ginawang pangulo sa panulo. Kita niyo, no? Di ba ninyo na nababasa sa kasulatan? 21:42, Bishop. Ha? Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi nyo nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali, Nagtatayo. ang syaring, ginawang pangulo sa panulok, ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kaginagilala sa harap ng ating mga mata. Batong itinakwil ng mga tao. No? Inignore ng mga tao. Ayaw ng mga tao. Pero sa parte ng Diyos, siya yung ginawang batong panulok. Di ba? So, kaya kung hindi mo i-recognize yung batong panulok, wala kang patutunguhan. Di ba? Nakasulat yun sa Lumang Tipan. Kaya mali po yung mga nagtuturo na wag na magturo ng Lumang Tipan. Bagong Tipan na lang. Hindi po ganun ang itinuturo ng Bible. Both yan, the Old and the New Testament, kailangan po nating aralin. Kasi ang subject from Old Testament, ang sentro, si Kristo. Amen? So, siya yung inihula sa Lumang Tipan, naging kaganapan sa Bagong Tipan. Di po ba? Kung walang Lumang Tipan, hindi natin alam kung ano, bakit lumitaw yan, bakit may ganyan. Yung pala nakahula na. Ilang libong taon na yung nakalipas. Ano po? Sir Emma, pakisara yung ating, yan. Yung pintuan lang. Pinakaano tayo eh. Hindi tayo masyado mainitan. Ayan po, no? Jesus answered and said to them, "You are mistaken, not knowing the scriptures, nor the power of God." Bakit mistaken sila? Bakit sinabi ni Kristo na kakamali kayo? You are mistaken. For what? Di ba? They were searching for the scripture, but they were denying the subject of the scripture. They were ignored. Di ba? Ayaw nilang kilalanin eh. Di ba sabi ni Jesus Christ, hindi niya ba alam ang scripture, it is written all about me. Yan ang nakasulat dyan tungkol sa akin. Ako subject niyan. Kaharap niyo na ako, sabi. Ayaw niyo pa akong kilalanin. Pero saliksik kayo na saliksik ng kautusan. Sabi sa mga Pariseo, sabi sa mga dalubhasa sa kautusan. Meron pala mga dalubhasa pero Sa meron. Bishop, kung bakit. Sa 42 pa lang sinabi na. Ano sabi? Kailan may hindi nyo nabasa sa mga kasulatan? Sabihin, hindi nila inalam. Dahil lang kasulatan, parang Binabasa lang. Binabasa. Pero yung essence talaga, yung sense talaga, Hindi na hindi lang mapiga. Oo. Kaya marami nagbabasa ng Bible, hindi alam ang, di ba? Amen. Marami. Marami. Nagbabasa pero hindi nila alam ang tunay na kahulugan o diwa talaga ng salita ng Diyos. No? So, yan ang mga nakakalungkot. Pang-apat na taguri, tinawag siyang the Word of God. No, salita ng Diyos.
The Bible is not only contains the Word of God, but it is the Word of God. It is God's Word to His creation. It is God's letter to man. Amen. Amen. So, salita raw ng Diyos, ang Biblia. Hindi lang daw po ito kinapapalooban ng salita ng Diyos. Amen. Bagkos, ito nga, salita talaga ng Diyos. No po? Although may mga eksena, may mga senaryo diyan na salita ng demonyo. Salita ni Satanas, di ba? Siyempre, para ikwento ng narrator yung dialogue. Di ba? Yung mga conversation nila para maikwento, para malaman mo kung ano yung mga nangyari, mga kaganapan. But overall, no, yung general, pagka sinipat mo natin ang pangkalahatan niyan, so masusuma natin na talaga yan po ay salita ng Diyos na ipinarating niya sa mga tao. Amen? Okay, yan po yung mga talata, no? Romans 10:17, Hebreo 4:12, 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Oh, basa po yung mga talata. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral ng Kristo. Yan. Romans 2:17. Amen. How about Hebrew 4:12? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, matalas kaysa limang tabak na may dalawang tabi at lumabaw hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga asukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Amen. So, sabi nga ng unang Thessalonica 2:13, for this reason, we also thank God without ceasing. Amen. Dahil sa bagay na ito, nagpapasalamat kami sa Diyos na walang humpay. Sabi gano'n, no? Yung pasasalamat na walang humpay. Bakit? Because when you receive the Word of God, amen? Nung tanggapin ninyo, dahil nung tinanggap ninyo ang salita ng Diyos, na narinig ninyo sa amin. Amen? Amen. Kaya tayong mga tagapangaral, dapat yung salita ng Diyos talaga ang ating ipinapangaral. Diba? Yun ang sinasabi, na narinig ninyo sa pangangaral namin. Yan po yung ano. At matapos mapakinggan, you welcome it not as the word of men. Nung marinig ninyo ang aral na inaral namin, hindi nyo sinipat ito na aral ng tao. Tingnan nyo, no? Kasi hango talaga sa Bible eh. Eh, paano yung mga nangangaral ngayon? Hindi hango sa Bible. Hindi hango sa salita ng Diyos. Word of men? Di ba? Oh. Pagka hindi hango sa Biblia, salita ng tao yun. Pagka hango sa Quran niya, salita ni Muhammad yan. Di ba? Pagka galing sa pasugo yan, oh. Di ba? Salita ni Manalo yan. No? Pagka galing sa mga katikisim yan, salita ng mga kaparian yan. Di po ba? So, tayo po naman mga pastor, mga manggagawa ng mga ngaral na salita ng Diyos, minsan nakakalungkot lang sa mga nangangaral. Di ba salita din ng tao eh. Ang inaaral, di ba? Minsan kwento mo ni. Preachy mo ni. Di ba? Yung kwento ng buhay nila na minsan not related. Yung iba naman, magaling magpatawa. Humorous preacher. Pero, wala namang word of God na pinaghahanguan. Di ba? So, ano yan yung hamon po sa atin. Kasi sabi nga, kung balikan natin Hebrew 4:12, lagi kami nabalik-balikan yan.
ang salita ng Diyos ay higit pa sa tabak na magkabila ay talim. Tumatagos sa kasukasuan hanggang sa utak sa buto. No? Na nakakataho ng nilalaman ng isip. So, higit pa sa sa tabak, yung salita ng Diyos. Pero pag salita ng tao, walang talim. Matalim ba? Yung talim ng tao, na salita ng tao, Meron din siya. nakakasakit pero Matalim din. nakakapag-react. Di ba? Talim na papahamak. Oo. Nagre-react yung mga tao, nagagalit. Pero pagka word of God yan, nakukonvict. Di ba? Pag nagalit, mga salita ng tao yan Di ba? Pero pag word of God, no, kaya as long as ini-expose ninyo yung talata, ini-interpret ninyo yung talata, tamaan ng tamaan. Pero kung wala kayo ini-interpret, delikado kayo ron. Diba? Wala kayo inihahayag. O yun, malinaw naman dito, sabi ron. You welcome it as the word of men, but as it is in truth, the word of God. Diba? Which also effective works in you to believe. Yung 1 Thessalonians 2:13, kanino epektibo? To those who believe. To those who accept. But to those who do not accept and those who do not believe, it is not effective. Amen? Yung mga sumasalag-salag, yung mga pumapalag-palag. Di ba ba? Oh. Because the Bible is the Word of God, it reflects the nature of God. Amen. Dahil nga salita ng Diyos, anong nature ng God? Ano ba nature ni Lord? Magbigay nga kayo ng mga nature ni Lord. What are the different nature of God? Yung kanyang characteristic na yan. God is holy. Di ba? Ang Diyos ay banal. No? One of the very nature of God. Amen? So, a person's word and a person's name are synonymous. Tama ba? Dapat ganun. Pero may mga taong no? Dapat daw yung salita ng tao at yung tao mismo dapat synonymous. Tama? Kaya lang may mga tao na hindi synonymous or synonym yung kanilang sinasabi sa kanilang katauhan. May tao bang ganon? Yung mga plastic. Di ba? Yung mga orokan. Tupperware. Di ba? So, pagkaharap ka, iba sinasabi. Pagtalikod mo, iba naman. Di ba? Hindi consistent. Pero kay Lord, kung ano yung nature niya, yun ang salita niya. Dahil one of the nature of our God is holy. So, anong implikasyon? Meaning to say, ang kanya salita, banal din, Diba? Same as He is. Okay, tingnan natin. Una, God is faithful. Tama? And so His word. Basa po sa 1 Corinto 1:9. Tapat ang Diyos na tumatawag sa inyo upang makapag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Oh, di ba? Very clear. Tapat ang Diyos na siyang tumawag sa inyo upang magkaroon ng pakikiugnay sa kanyang anak, no? Sa ating Panginoong Jesucristo. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Amen? So
2 Peter 1:19. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala sa mga kahayag ng mga propeta, makakabuting ito ay pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon. Amen. 2 Peter 1:19, and so we have the prophetic word confirmed. No? Pag sinabing confirm, ito na po yung tinatawag na a more sure word. Yung prophetic word na ito. Sure yun, sigurado po yun, confirm po yun. Which you do well to heed as light that shines in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Amen? So, yung po mga salita na ginamit po rito, the word means steadfast. No? Means sure, firm, stable, or trustworthy. Yun pala yun, ano? Yung characteristic ng Panginoon Diyos na sabi God is faithful. Amen? Yung blanco, faithful. Na ang ibig sabihin, steadfast. No? Matibay na sandigan yan. Sure yan. Firm yan, di ba? Stable, hindi yung hindi katulad ng tao. Unstable. Tapos yung trustworthy, ano yun? Tagalog? Ha? Maaasahan. Diba? Oo. Mapagkakatiwalaan. Kasi coming from the word trust, no? Kaya, panghawakan lang po natin, ang Diyos ay tapat. Amen? That is His character. Another, God is incorruptible. So, His word. Diba? 1 Peter 1:22-23. Basa. Incorruptible. Pagka huli kayong isinilang, hindi sa pamagitan ng kapanganakan may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nababago sa salita ng Diyos. Amen. Diba? Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, in sincere love for brethren, love one another fervently with a pure heart, having born again. Oh, paano na born again? Not of corruptible seed. Amen? But incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Amen? The word of God is incorruptible. And that is also the nature of our God. No? God is incorruptible. Amen? Yun ang ginamit niya, kaya tayo na born again. Na born again ba kayo na wala kayo napakinggang word of God? Malabo yan tayo. Di ba? Parang sobrang labo nun, ano? Talagang merong word of God na ginamit ng Diyos, nagrema sa atin, eh, no? Yung logos, nagrema. Faith comes through hearing. Yun ang ano eh. Kasi nga, incorruptible seed yan eh, no? Pangatlo po, God is eternal. And so, His Word. Basa po, 1 Peter 1:24-25. Ayon sa kasulatan, 1 Peter 1:24-25, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kaligtan, ang damo ay nalalanta, at kumukupas naman ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman, at ang salitang ito ang magagandang balita kung pinangaral sa amin. Amen, di ba? All flesh is as grass, and all the glory of man
as the flower of the grass. The grass withers, and its flower falls away. But the word of the Lord endures forever. Amen? It endures forever. Ang kanyang salita, eternal. Mananatili magpakailan-kailan paman. Hanggang sa langit yan. Diba? Dadalhin na natin yan doon. Kaya dapat marami tayong, alam natin ang istorya ng Bible talaga. Ng kanyang mga salita. Pang-apat, God is, palagay ninyo, ano yun? Okay, so God is powerful. So basa nga po sa yun nga, Hebrew 4:12. Yun doon na lang sa Psalms 107 verse 20. 107 verse 20. Basa. Sa salita lamang na kanyang pahatid sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakan sana ay darating. Okay. He sent His word. Tama? And healed them. Ayan, no? Kita may package deal, ano? Na pinadala ang salita, gumaling sila. Nagpapagaling, ano? Very powerful. Yung kanya pong mga salita. Aside from that, and delivered them from their destruction. Nung dumating ang salita. Di ba naranasan din natin yan? Nang dumating ang salita sa atin, naraman natin ang ebanghelyo, ang daan ng kaligtasan, marami sa atin pinagaling, di ba? Gumaling, yung iba literal na gumaling, di ba? Yung iba naman ay spiritual, naranasan ng kagalingan, and aside from that, ano pang ginawa ng salita ng Diyos sa atin? Used by the Lord our God to deliver us from our destruction. Amen? So, instead na destruction, blessing ang nangyari. Napagpala po tayo. So, very powerful ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Bumabago ng buhay, nagpapagaling, nagre-restore ng mga nasirang relasyon, nawasak na buhay, di ba? Amen. Nagbibigay ng comfort, kaaliwan, kagalingan, lahat na eh. Package deal, very powerful talaga eh. Panlima, God is holy. Yun na, pumasok na yung sa isang nature niya. Oh, dahil ang Diyos ay banal, yun nanggagaling sa bibig niya, banal din. Hindi katulad na ibang tao. Diba? Minsan, pangit yung lumalabas sa bibig. Tama ba? So, Romans chapter 1, verse 2. Ang magandang balitang ito na pinangako niya noong una pa man sa pamagitan ng mga propeta at sinabi sa mga banal na kasulatan. Okay. Sabi nga, Paul, tama ba? Number 5, ano? A bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel, no, of God, which He promised before through His prophet in the Holy Scripture. Amen? Holy Scriptures. Yan po, no? Banal na kasulatan. Kaya yung dating kwento nga na sabi nga sabi nung bata, Nanay, bakit meron may aklat na itim dyan? Wag mong gagalawin yan. Banal na aklat yan. Diba? Diba? Kaya, untouchable, kumbaga. Unreachable, ano? Kaya, yung content, yung content nun yun ang pinaka, paano kung hindi malalaman yun nasa loob? Di ba? Kaya marami mga tao ay magbasa ng Bible. Kahit yung mga iglesia po. Sa iglesia. Yung ordinary member.
Oo, hindi kayo, bawal yan sa inyo. Mga ministro lang. Kasi banal na aklat yan. Banal na ministro lang ang pwedeng magbuklat yan. Experience ako ng bishop. Oo. Yung bahay ng matanda. Hmm. Hindi sila ano, kinuha ko. Agad binabasa ko. Ano, elementary pa lang ako nun eh. Ang teatro, binabasa. Uy, basahin na, masira ulo mo. Hindi ako binabasa ko, hindi siya maintindihan. Oh. So, talaga mahirap intindihin ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kung wala kang walang espiritu sa iyo. Parang, Di ba? Parang, hindi sa, Parang kwento lang siya. Hindi rin. Parang, hindi mo mag-interest ang basahin. Yun. Isa pa yun. Hindi ka magkakaroon ng interest. Mga talaga mahilig magbasa. Pag binasa nila, hindi sila magkakaroon ng interest. Kahit sana pampatulog lang, Wala talaga. Pampatuloy. Pero hindi talaga, hindi ka magkaka-interest no? Pagka walang spirit sa iyo, no? Kasi nung elementary ako, mahilig ako magbabasa ng mga basa ko. College, ganyan. Tapos, libro ko, concept. Nung mga yung Bible, nabasa ko, hindi ko talaga sa hindi ko talaga sa wala ko yung basahin. Yun nga. Para hindi ka mainggan yung basahin. Kasi nga, iniisip ng mga tao, kaya ayaw basahin ng Bible. Para sa mga banal lang yan. Hindi rin siya, talagang pag binasa mo, hindi mo maintindihan talaga, kahit Tagalog pa siya. Yes, totoo naman. Totoo yun. Parang walang isahe kang makukuha. Parang empty. Lalo na yung Mateo. Oo, basta hindi mo hindi mo talaga. Genealogy. Parang wala kang makikita. Walang propeta yung basahin ko. Ganun makapag-trace mo eh. Para wala mo. Parang wala akong matututunan. Wala kang So, yan po, no? Pang-anim, God is creative. No? Ganun din po yung kanya po mga salita. Awit 33, talatang 6. Ano po sabi roon? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay mayari ang mga langit at lahat ng nakatanaw roon ay sa pamamagitan ng hina ng kanyang bibig. Oh, by the word of the Lord, the heavens were made, and all the host of them, by the breath of His mouth. Amen? So, di ba, lang dito yung creation account, let there be. Sinabi lang ng Lord, di ba gano'n, no? Let there be lights. Let there be a firmament. Di ba? Let there be. So, yun lang Nung sinabi niya yun, sumusunod ang mga creation. Di ba? Nagpa-function, nagpo-flow. So, yun ang no? Very powerful yung salita ng Diyos. Pampito, Ang pinaka-complex daw na creation vision yung DNA ng tao. The most complex of all sa science. yung DNA. DNA ng tao. Oo. At bandang nag-discover pa nila na yung tetragrammaton, yung pangalan ni Yahweh, naka-embed sa DNA. Oh. Ay sa science. Na-discover nila na yung mga equivalent numbers ng Hebrew alphabet, may katapat na mga letters yun Doon nila nakita yun. Nakita na sa DNA ng tao. Kaya kung baga nakapirma si God doon sa creation niya. Oo. Tapos yung Parang, kumbaga sa parang yung mga parang Leonardo da Vinci, no? para maintindihan nyo, i-search nyo sa YouTube, nandoon yung paliwanag doon ng mga theologians. Kasi si Leonardo da Vinci, pag gagawa kasi siya ng punta ng kanya, may coach ang ginagamit. So, di ba kaya nga Parang sabi? ano daw yan parang yung isang painter, isang artist, tapos yung gumawa ng masterpiece, pinirmahan niya sa Saka meron siyang take doon, para masabing kanya. Diba? Para hindi makopya. Kaya talagang daw, maski yung mga unbeliever na science, naniniwala sila na tayo ay created in God's image. Yes, yun nga. Let us make man in our image. Unbeliever pa yung nakakita nun. Oo. Diba? Yahweh, nandoon tetragrammaton. Pirmado talaga doon yung tao. Pirmado ng Lord. Okay, so God is creative. Pangpito, God is good.
Amen? Hebrew chapter 6 verse 5. Sabi ron, Nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Amen. And have tasted the good word of God and the powers of the age to come. No, merong issue yan sa ano na yan, talata na yan, di ba? Oh. Kung itutuloy mo yan, kumpisahan mo sa verse 1 yan, bago dumating ng verse 5, no? So, meron daw diyang tinatawag, ano, yung, ano ba yan, mga tumalikod ba yan? Backslider ba yan? Na dating nakatikim, di ba? They were tasted the good word of God. At naranasan din yung kapangyarihan, ano? Power of the age to come. Pero what happened to them? Tingnan, Hebrew chapter 6. Sa verse 1. Oo, from verse 1 hanggang ano. Kahit verse 4 na siguro, ano na yan eh. Sapagkat tungkol sa mga minsad na liwanagan Yun. at nakadasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakadasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. At saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang pinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Oh, paano ano yan? Di ba? Nakalasap daw ah, di ba? Ano yun? Oo nga eh. Lumalabas ka na wala. Sabi ng verse 4, for in the case of those who have once been enlightened, may mga kaso na dating naliwanagan, and have tasted of the heavenly gift, and have been partakers of the Holy Spirit. Oh, kita mo. Hindi, no? At muling malay. Diba? Talaga, ibig sabihin, naranasan nila ang galaw ng Holy Spirit. Nakarama. Diba? Na-experience. Natikman daw nila yung mga kaloob mula sa kalangitan. Oh, Biyaya. ano yun na? Biyaya ng Tama Panginoon. naman, Ano? Bishop, na ang kaligtasan ng Diyos, pag binigay sa iyo, hindi na bawiin. Dahil problema, ikaw ang nag-iiwan. Oh, ikaw ang nagpakawala sa sarili. Ikaw ang Ito, natikman nila eh. No? Nandiyan na lahat eh. Lahat na eh. No? Oo. Nireject mo. Narinig mo eh. Akin na to, tapos ginamo. Well, binigay ko na, hindi ko na kukunin sa'yo. Nire-reject mo naman, iiwanan mo. Parang ganun isa pang ibig sabihin. Oh. Ibig sabihin, dating ano to, dating Mga pure na Christian ito. nakakilala. Paranas eh. Tama ba? Kabutihan lang. Lahat, naranasan nila. Anong pagkakaiba noon doon Oh. sa kay Judas? Si Judas, naranasan na lahat eh. Naranasan din niya. Narinig niya na lahat. O di, May kulang Kasama pa. niya. oh. May kulang pa siya. But then, from Hindi. the beginning, hindi talaga siya naging, siguro lang nakakalam kasi I know those who are mine, sabi niya. Pero isa Yes. sa inyo, Yun nga eh. kasama ni Lord sa lahat ng blessing, pero hindi talaga naging kayo from the beginning. Oh. Ito yung pwede natin sabihin dito. Oo. Kasi kung iisipin natin, kung i-interpret natin ito na nawawala ang kaligtasan, Okay. na Oh. ikaw may hawak ng salvation mo, hindi si Jesus, in contrast to sa John chapter 10. Na tayo ang may my father and I, my father is greater than all, paano? no one can pluck them out of my father's hand. Hindi, ang ibig So, sabihin, no one can pluck out. Kahit sino, nangbawa si Satanas man, sino mang tao, wala. Hindi kayang ialis. Kahit may tanim, kahit ano man. Kahit anong karanasan. Hindi nga, naman nga, kasali ka doon. Kung ikaw yung tao, Oo. kasali ka doon. Kasi, si Peter at saka si Judas, pareha silang nagkasala sa Panginoon. Personally. Pero si Judas, sinamon pa. Si Peter, hinamon. Mas matindi pa nga yung kasalanan ni Hebrew Peter. 6, paano nga namin? Patrick of the 6, 4. Sa talatang 6. O, tatangan. Tuloy mo na natin ito. Paano natin ikukuha yun? O, talatang 5 muna. Yun na ang paliwanag nito. Bisa. And have tasted the good word of God. No, natikman nila yung salita ng Diyos eh. At yung power, no, kapangyarihan and the powers of the age to come. Verse 6, and then,
and then have fallen away. Umiwalay. May walay. Oh, ganun Then, si Judas nga, ganun eh. Oh, So, kung si Judas ay nag-fall away, how can John chapter 10 be true? That no man can Okay. pluck them out. nandun na tayo. Paano din to? Judas. Pero ito, ang kausap dito, Yun na nga. hindi si Judas ang kausap dito. Hindi si Judas. Lahat ng mga Di ba? lumayo. Yung audience niya rito na mga, sabi nga, sa Hebrew di ba? Kailangan resolve na natin yun. Kasi Oh. Hebrew Christian, ganon. Sabi, pinapakong muli. Sila na kanilang Mm. sarili. Oo, Ang pinapapakong. mga Tapos Diyos. and have Kristiyano, ano eh. hindi na ba pwedeng hindi Fallen hindi na ba away. pwedeng sabihin natin na yan ay mananampalataya. Sinabi, nakaranas eh. Sabi, sino ba nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos? Believers. Believers lang eh. Ako tayo lahat. Tapos nahiwalay. Falling away. So, kasi sabi tapos ito, it is impossible to renew them again to repentance. Imposible na raw na makabalik. saka, may supporting verse pa yan, Bishop, kung titingnan natin. Ha? Sa Matthew chapter, di ba sabi niya? Dahil sa paglago ng palasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sabi ron. Connection ulit sa Ephesians, sa Ephesian Church. Sabi niya, So, dito lang muna tayo para may tayo kaligaw-ligaw dyan sa ano. connect natin, parang Oo. mga versikulo, Hmm. parang Pero may dito, lalabas ng ganon. di ba sabi ron, it is impossible. Anong imposible sa kanila? Na makabalik, to renew them again to repentance. What does it mean, impossible to renew them again to repentance? Imposible na mag-repent sila? Backsliding naman nangyari din sa Di ba? Na meron- magbalik loob kay Lord? meron Imposible ano na siya, magbalik loob? Meron siyang parang dyan sa merong isang bagay na nagawa. Bakit imposible magbalik loob kay Lord? Yung sabi ng Bible, tatanungin mo yung Bible, bakit? Sabihin mo, sa simula pa lang, hindi talaga sila tailor. Hmm. Bishop, gano'n. Hindi, kasi Ay, nakalasal. Hindi po Yun nga yung question. Lahat na-experience nila, no? In the very first place, Oo. hindi ka talaga tinatakal na ay sila tailor ko talaga. They have tasted, Sabi ron, the good word of God. They experienced the powers of the age to come. Na-experience nila yun, Yung kapangyarihan ng the age of the powers to come. Oh. Aside from that, they have tasted the heavenly gift. Diba? Oh. Tapos naging partakers pa sila ng Holy Spirit They have the partakers of the Holy Spirit. Ibig sabihin, binigyan din sila ng kaloob ni Lord ni Holy Spirit. Hindi ngayon, kung halimbawa, Gift of the Holy Spirit. tama yung end time. Sabi ng end time sa akin, kapag hindi ka talaga anak ng Diyos, kahit pumuti ng buhok mo dyan, mamamatay ka, nasa simbahan ka, kahit preacher ka, kapag hindi ka talaga anak ng Diyos, mawawala at mawawala ka. Hindi ka talaga ligtas. Sabi ng intay. Oo, lalabas ang predestined. Para malabas sa predestined pa rin, ang end time. Predestined? Oo. Ano ng end time yun Kapag hindi ka naganak ng Diyos, kahit na ginawa mo lahat, nag-sacrifice ka, lahat ginawa mo na. Oo. Hindi At kahit- pang Kahit mag-sacrifice ka kung hindi naman nagpartake ang Holy Spirit sa iyo Wala rin Hindi nagkaranas. Di ba? Nagkaranas. Oo nga. Dito kasi they have been partakers of the Holy Spirit. Di ba? Oo. Sabi ron they have once been enlightened and once have tasted of the heavenly gift. Yun yung sinasabi ko, ang good example doon sa Hebrews na yan is si Judas. Naranasan niya na lahat. Kasama niyo si God from the Yung mga taong pinagaling ni Jesus Christ sa kanilang mga sakit, na naghanap ng signs, na-partake na rin niya kasi ang mga healing ng Panginoon, miraculous yun naranasan nila. Okay, And then eventually, yes. they did not end up. Tama yun, pero sabi nung, tasted Pati nga Holy Spirit Oo nga, kapag ikaw may cancer, pinagaling ka ng Panginoon sa cancer mo, you have tasted the goodness and the Spirit, the power of God. And the Word of God. Pinag-pray ka.
Gumaling ka. Oo, gumaling ka. Kaya hindi ka naman naglingkod kay Lord. Nandoon ka na. Pero, kung sabi mo nga, kung hindi ka talaga anak ng Diyos, hindi ka anak ng Diyos mo nabihin. Si Judas, kailan, hindi naging anak So, ng Diyos ngayon, mo pero- nabihin. Son of perdition siya. So, ganun. Magpo-fall away talaga. Pag study sa no perdition, so tama ang entay. Tama ang pedestin. Ah, Yung pedestin na teaching, lalabas doon. Anong predestined? Calvinism? Oo, parang ganun. Kasi kahit magkasala ka, ligtas ka pa rin kung ganun mangyari. Kasi ganun pedestin eh. Tulad ng mga Osas Baptist, sa exam lang. Kung may baptism dito. Ito, kasi namin ito eh. Kasi, kasi narinig ko sa kanila. Kaya nire-relate ko lang. Sabi nga nung nag-issue sa YouTube eh, talagang Baptist daw siya. O, ito sabi ko. Ito ako na ganun ko. Sabi niya, kahit parang bakla siya na Baptist, nakapatong siya sa isang lalaki, ligtas pa rin siya. Tapos may explanation siya. Explanation siya ron. Mali yun. Si Lord Hindi na nga, nakakaalam hindi doon nga. kung talagang Isasabi ko, yun yung sinasabi niya. Mali Yung narinig ko sa kanya, sinasabi ko Hindi rin. ganun ang predestination. Hindi. Ako naniniwala ako sa predestination. Hindi, kasi nga, yun ang kanya eh. Paliwanag. Diba? Ibig sabihin, isip ka talaga ano mangyari. Hindi ka malalaglag sa kamay ng buhay ng Diyos. Kasi nag-isip naman ako, ano yun? Kasi, di ba, Diba? the spirit bear witness doon sa bunga mo, doon sa ano mo, kung talagang anak ka ng Diyos. Eh, wala naman ako na nakita nagbasa kaya na transformation. Kasi hindi ka tunay nakakaya na- mo kay hindi ka tunay Christ. na Baptist. Wala naman. Sinasabi mo, Kasi dapat may mga Baptist pero doon. ano yung bunga? Ano yung naging bunga ng bunga? Kasi, Tingnan nyo yung ano, yung sumunod na phrase, since they again crucify to themselves the Son of God and put Him to open shame. Bakit sinabi rito na, sabi doon, Pinapako. they again crucify to themselves. Parang may pinapapako. Di ba? Parang, di ba? Parang ano eh, kasi parang, Napako na siya at magtubos sa ating mga kasalanan. parang Tapos parang ipinapapako mo uli, Dahil yung paggawa mo mali. Panginoon. ganun talaga yung Tapos nag-fall away. Mga backslider. Parang ganun ang description doon. Parang pinako mo ulit. So, lahat ba ng mga backslider hindi nakakabalik? Lahat na nag-backslide? May backslider ba na nakabalik? kasi di siya yung kasing yung kasing backslider talaga di siya. Oo. Yung talagang totally talaga, yung bang tumalikod talaga siya. Ang Oo. ang sa start matatang na backsliding isa, yung turn away from God and you worship another God. That is backsliding talaga di siya. Ay, hindi backslider yung dati ka makasalanan, dati kang tapos nakakilala ka kay Lord. Nagbago, natanggal yung mga bisyo. Ngayon, paglipas na ilang panahon, nabalik ka sa bisyo. Yung bisyo pinag-uusapan, hindi doktrina. Hindi ba backslider yon pagdating nagbalik sa bisyo? Binalikan mo yung mga gusto mo. Siguro slide. Sliding. Na-slide. Slide isa. Slide. Oh, slide. Pero, Kasi kung may terminology yung backslider ba to? Kung backsliding kasi usapan natin. Fall away Fallen away ito. Iba, di ba? Fallen away. Backslider? O, same ang backslider, tsaka fallen away. Kung si Judas, binigyan natin ng example. Ang example naman niya sa backsliding di siya. Fallen away nga eh. Magiging example natin sa backsliding, yung asawa niya, ni Lot. Lamang sa Sabi ng salita ng Panginoon doon sa anghel, Lot. huwag kayong lilingon. Di ba? Ay. Walang lilingon. Oo. Pero sumuway si sumuway. Lumingon lang, backslider. Sumuway siya. Backslider. Kaya nga tinurusahan eh. Naghaligi na siya eh. O yun ang ng backslider. Kasi yung paglingon kasi, tingnan natin, hindi naman siya gumanon lang eh. Talagang turn away. Turn away talaga ang ginamit ko eh. Turn away. Tumalikod. Tumalikod. Kasi talaga, may plano talaga siyang bumalik. Babalik talaga Babalik siya. tayo, Yung heart niya, babalik talaga ako. Yun, oo. Oh. Para bang hindi siya nagkaroon ng sa salita ng Panginoon ba? Diba? Hindi siya nagkaroon ng trust na uto-uto, ganun ayaw niya. Mayaw talaga siya. So, may kaibahan ang fallen away tsaka backsliding o backslider. Parang parehas lang eh. Oh. Pag sinabing fallen away, Tagalog falling away, ano yun? Nalaglag, nag-fall away, no? Lalaglag eh. Sa Tagalog kasi Bishop, masyadong malalim eh.
Kaya nga naghahanap ako ng sumapag-intend sa Tagalog eh. Taliwakas ang ginamit kasi ron eh. Taliwakas eh. Kaya gano'n All away. Sa Tagalog no, talagang meaning eh. Okay, so... So, basta God is good. Basta bahala. Basta ang stand ko dyan, hindi magkakamali ng pagliligtas sa mga taong pinili niya. In the first place, hindi tayo pumili sa Diyos. Oh. Siya ang pumili sa atin. Tapos Yun, magkakamali ano? pa siya when, in fact, later, after few years, kakalikod din tayo. Pag tumalikod tayo, we have the authority and power against God na bumitiw sa Kanya at siya walang authority na panghawakan tayo. Parang ganun yun. So, ang ano doon, yung sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 10, na no man can pluck them out So, of my Father's so hand. matutal dito, ganito lang siguro. Na if you are really saved, makikita sa'yo. Diba? Sa lahat eh. Yun eh. Makikita sa'yo. Hindi, yung Hanggang issue. sa pumalit. Yung issue na ano, yung issue na, ano ba? Pinili ba ng Diyos? Lahat ng mga maliligtas, ang Diyos ang pumipili. Yan, yung issue, ano yan, ano? Kung ang Diyos ang siya pumipili ng lahat ng maliligtas, ibig sabihin, ang hindi maliligtas, hindi niya pinili. Hindi niya Ganun din ang pinili. nangyari sa Bishop. May partiality. Hindi po. Nasa Romans yan. Mm. It is not for us. We don't even choose. Wala tayo nung free will to choose our salvation. Si God ang pumili sa atin. Yan ang yung kanyang decretive will ng mga alam niya na kasi kung sino-sino ang mga kanya. And then, Yun, in the right yun, time, alam niya yun. Pero yung parte i-introduce sa kanila ang ng God. siya yung pumili, parang siya rin ang hindi pumili sa mga hindi maliligtas. Pero yung pagiging all-knowing niya, wala tayo, no problem with that eh. Alam niya yun kung sino. Pero sa parte ng pagpili ng mga maliligtas at hindi maliligtas, Kasi alam, Is it- kasi alam ko sa diyan ko yata nagbasa yung di ba? ayon choosing yun. Ano yun? Yan yung mga, very debatable yung Pero issue kanino ba na yun. sinasabi yun? Para sa lahat, Bishop? Oo. Di ba? Parang sa diyan ko nabasa yun, ikaw nag-converse sabi niya. Nung ayon sinabi, for choosing God so you." loved the world, sino yung mahal niya? For God so loved the world, yung world, cosmos, Yung tao, yun yung ano yun? O lahat ng tao sa mundo, mahal ng Diyos. Pero Tama ba? may bat eh. Pero makita ka natin yun eh. Hindi nga, yun nga, yung may kasunod na, iba na yung kasunod eh. So, Yung love ni Lord ay sa buong creation. buong tao, Cosmos. buo. Pero yung whosoever, Yung, doon na papasok yung whoever God chooses, yes. na alam niya na from the beginning of time kung sino-sino yun. Sabi sa Romans 9:14-16, are we saying then that God was unfair? Of course not. For God said to Moses, I will show mercy to anyone I choose. And I will show compassion to anyone I choose. So it is God who decides to show mercy. We can neither choose it nor work for it. So it's not our choosing to be saved. Then sabi sa Romans 9:18, so you see, God chooses to show mercy to some, and He chooses to harden the hearts of others so they refuse to listen. Siya mismo nagpapatigas ng Sabihin, puso ng iba. Ako, si Lord. Sino yung, Kita, ano, ginawa kita. Sabihin mo nga, ayoko. sino yung pinagmatigas ng puso doon? Okay, tapos sabi pa, Si Pero ba? Pero, Si Pero eh. So, Pero. nandun yung May subject si Pero. So Romans 11 says, his choice is based on His grace, not on what they have done. Kaya nga, not on, based on our works. Eh. tama. Pinili kita kasi mas mabait ka eh. Hindi ganun eh. Not based on what we've done. For if God's choice were based on what people do, then His grace would not be real grace. Yan ang Romans 11:6. Kaya I firmly believe na we don't choose God to be saved. So, si Lord, sa atin, ipakinig lang natin ang mensasalita ng Panginoon. Bahala na si Lord.
mag-save. Kasi masalam niya kung sino yung nasisave, talaga sino yung hindi. Pero balik tayo. Kasi But the question is- ang debate doon, di kawawa naman yung hindi pinili, di Opo. nakadestino na pala sa impyerno yung mga hindi Opo, pinili. kasi sabi dito, Kasi hindi ka pinili, hindi wala kang pag-asa mananampalataya kasi hindi ka pinili. Kaya nga, Bishop, Tawag nga dyan, decretive kung will, decretive Lord yun eh. kung pakinggan mo talaga ang doktrina ng end time, yung sinasabi niya, ganun ang mangyayari. End time yun. Oh, hindi End time. hindi siya sabi niya, hindi siya end time. Kasi may natawag na end time group na yun eh. Mm. End time group kasi na Sila sila Branham. Yan ang aral nila eh, na Branhamites. na kapag hindi ka talaga kung Serpent seed yun, Branham. Serpent seed. Serpent seed yun. Kapag talaga, no, kasi parang Oh. ang doctrine nila, ito rin yung nadagdag doon eh, na merong anak ang Diablo at may anak lang ang Diyos. Kapag anak ka ng Diablo, Si Cain, anak ng Diablo. Anong gagawin mo? Sabi niya, Yun naman. hindi ka talaga maligtas. Oo. Yung anak lang talaga yung siniligtas. Ganun yun. Pero di ba sabi nila, si Cain daw anak ng Diablo? Yun, Bishop, ganun. Pero by biblical speaking, Genesis chapter 4, anak ni Adan at saka sa ni akin, Eva. sa akin, kaya lang, Biblical yun. sa twisting nila kasi Bishop, alam Oo. nito talaga na hindi siya Oo. anak ni Adan. Hindi, kundi anak talaga siya ng Diablo. Hindi tira. No, unbiblical yun. Ayun na nga, Bishop eh. Unbiblical yun. Kasi Genesis 4 eh. Pero kung sila magpapaliwanag at Oo. bago natin alam sa Bible, kasang-ayon tayo. So lalabas ngayon na Tapos parang sususugan. modified lang ito nung predestined. Yung ganung klaseng Oo, aral. pagka ganun, tapasok yun. Para mapalabasan niya yung predestined, itong gawin natin. Para tumama tayo sa predestined. Pero sablay ang ano nila, Kasi, interpretation nila kay pag Cain. sinabi natin na, for God so loved the world, tama ka, parang may Oo. pinili. Tapos ngayon, Mahal niya, mundo. Oo, Mahal tapos niya raw yun, lahat ng tao sa mundo eh. sa Sumunod simula na tanong pa lang, doon, namatay alam ba siya niya para sa kung lahat ng sino tao niya. sa mundo? Kung sa simula pa lang, alam niyo para sa Yung kanya, sumunod naman tanong. bakit gano'n? Galing sa kanya rin ang galing, di ba? May question pa rin tayo doon. Oo. Siguro, mas maganda, pagka gano'n, papalig ako dito sa end time. Kasi baka may anak talaga sila ng Diablo, kaya di ka baligtas. Ako, anak talaga ako ng Diyos. Parang gano'n eh. Yeah, Bishop? Hindi, Dito kasi hindi na, pinili. sa context po kasi ng Romans 9 na binasa ko, tungkol ito sa pagiging anak eh. Pagiging anak ng Diyos. Kung sabi diyan sa mga unang verses, hindi ito nangangahulugan ating arena. Sa mga Romans. una pa, tungkol ito sa pagiging anak ng Diyos at bayan ng Diyos ang Israel. Pero sinabi din ni Pablo na hindi lahat ng Israelites ay anak ng Diyos. Pero bayan sila, pinili sila ng Diyos. At sinabi din dito, hindi lahat ng tao sa Israel ay pinili ng Diyos. Kumbaga, lahat dito, si God ang pumipili. Hindi tayo ang pumipili. Ang sinasabi lang kasi ganyan, nagsasalita kasi si Pablo dyan, sa panahon kasi niya. Kasi pag sabi mong Pilipino, siyempre, pag nasa Pilipinas ka, kahit na hindi ka Pilipino, bandit mo kay Sinila, kasi yung Pilipino ka na rin. Yun ang ibig sabihin siguro ni Pablo dyan. Hindi. Ano to, kapatid? Pastor, ito yung Word of God, salita ito ng Diyos, na pangkalahatan ito. No? Gumagamit lang ng mga ilustrasyon sa Old Testament si Pablo dito. Pero ang teaching dito ni Paul is wala sa atin ang pagpili kung malisisay tayo o hindi. Kaya nga, pagdating niya doon sa makatuwid bagay, anong sabi doon sa 9:14? Sabi doon, 9:14 ba? Oh. Masasabi ba natin hindi makatarungan ang Diyos dahil dito? Hindi. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises. Mot na naman siya ng example sa Old Testament. Siyempre, saan pa ba manggagaling ang kanilang mga ilustrasyon? Mahabag ako sa nais kong kabagan at maawa ako sa nais mong kawaan. Ba, ang ating salvation ay by mercy and grace lang naman. So, si God ang nagkaroon ng habag sa atin, hindi tayo ang pumili sa Diyos. So, nais kong kabagan at maawa ko sa nais mong kawaan, maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. It's not our choosing. Kaya yung mga iba na nakaranas ng kabutihan ng Diyos, pinagaling, nakaranas, they have heard the Word of God, maaari kasi ang grace ng Lord ang pupul sa cosmos, sa buong daigdig. No? Kasi ang subject ng chapter 9, it's all about Esau and Jacob. The subject is all about Esau and Jacob.
Sila muna pinag-uusapan dito. No? Ang sabi doon, para sinasabi niya, for he says to Moses, sabi niya kay Moses, I will have mercy on Jacob. Parang gano'n, kasi Jacob ay nag-usapan eh. Di ba? And, tawag siya sumunod and whom I have mercy. And I will have compassion. Di ba? On whom I have compassion. Through Jacob. Tama? Jacob muna pinag-usapan. Tapos yung sumunod naman, sa verse 13, just as it is written, Jacob I love, but Esau I hated. Pagsamantalang pareho man yan. Parehong anak ni yan eh, di ba? Abraham. Ni Abraham yan eh. Siya lang talaga pumipili. Esau, yun in connection for that, to that. Para niya sa kanila. Yung particular na subject na pinag-uusapan, Esau and Jacob. Naawa ko kay Jacob. No problem with that. Napuot naman ako kay Esau. Yun ang sinasabi. Parang, di ba, minsan may mga anak tayo na gano'n. Parang mas naaawa ka doon sa isa kaysa sa kabila. Mas binibigyan mo ng favor yung isa Kasi mas kaysa doon sa kailangan. kabila. Parang ganun eh. Mas kailangan yung tulong. So, Sa'yo, parang ganun. yun ang issue, yun ang subject, Esau muna. Huwag mo natin ilagay yung Bishop, iba ang basa ko dito. Yes, sa sinasabi niyo po. Verse Kasi 13. Dito, verse 13 yan. Yes, Itong verse 13, example niya lang ito para Yes. i-explain yung kanyang topic na ng pagpipili ng Diyos. Paano pumili ang Diyos. Sabi sa verse 11 to 12, the twins. the twins. Yeah, no, Sabi we're dito, not- ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya bago pa ipanganak ang mga bata, ito na, gumamit ko siya ng example, at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang mas matanda. May sa subject mga- talaga. Subject. Sila dalawa pinag-usapan lang talaga. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at pinabuotan ko si Yun, Esau. oo. Hindi sinabi kung bakit niya pinabuotan si Esau. Kasi not because of what they have done, it is because of God's Like, ano yung kasi yun eh, choice. yung binabasa mo kasi, na ano ni Pablo, medyo ang hugot na example sa Old Testament. Hindi kasi Papunta din ito sa- tingnan niyo yung historical niyan. From time to time, nagalit na ang Diyos sa lahi ni Esau. Yung mga Amalek, mga lahi ni Esau yan eh. Yung ginira, Pinapalipol niya nga yan eh. pinapalipo. Talagang Ubusin. Nagalit pa nga kay Saul Kay Saul. dahil tinira si Agag. Diba? Yung time na yun kaya yun na talaga kasi merong although magkapatid sila pero yun ang gusto ng Diyos na talagang lipulin talaga ang lahi ni Esau. Ibig sabihin mo, Bishop, nagalit, kaya hindi binili si Esau dahil sa kanya nanggaling ang lahi ng mga pagano, yung Amalekites. Hindi po mga pagano masasabi. Pareho. Masasama. Sabihin natin Hindi yung- Israelita. Hindi. Not hindi Israelite. Opo. Kasi ang sabi dito sa verse 10, huwag na tayong lumayo. Ang sabi dito, kaya bago pa ipanganak ang mga bata, bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, kumbaga pumili na, nagdesisyon na si God. Bago pa. nga, from the beginning, papasok yung predestination dito sa salitang yan. Before they were born, maglilingkod ang mas matanda sa nakababata. So yung decretive, yung decree ni God ang nasusunod when it comes to salvation dito. So pag nag-decree si Lord, Okay, doon ang problema mo dyan eh. Kasi ang subject kasi dyan is Jacob and Esau. Ang tanong, how to connect? Paano mo natin kukunik doon yan? Doon sa 6:11. kaya nga, Yung for God so loved the world, yung sinasabi ni Jesus. Oo. Di ba, Paano Bishop? yun paano Oo, kumulik ang kaligtasan dito? Kasi yung binabasa mo is nasa New Testament, pero ang hugot doon nasa Old Testament. Di ba? Tama ba? hindi, tama naman yun. Hindi, yun nga yun yung sabihin eh. Si Pablo nagsasalita, kumukuha siya ng comparison doon sa Old Testament, papunta sa panahon natin. So, paano natin kukunik ngayon yun? Diba? Kung sabi natin na ito yung declarative ng Panginoon, pagkatapos ngayon
parang meron hindi pinili. Eh kung titingnan talaga din ang history, ang mga pagano kasi, walang natin pagano, ito pa lang ng pagano, because tumiwalay sila sa Diyos eh. Yung kasi nagkaroon kasi ng adunan yan, nanitong natin doon lang nagkaroon ng pagano. Kasi kasalanan yung pinag-uusapan dito eh. Dati, kung walang kasalanan sana, kapag ka mabuti pang sama, walang problema. Pero dahil nagkaroon nga eh. Kaya doon nagkaroon tawag na sin of the devil eh. Basta dun sa John 3:16, yung cosmos, love ni Lord yan. Siyempre siya may gawa. Ikaw ba, ikaw may gawa. Hindi mo mahal yung ginawa mo. Masterpiece mo yun. Hindi mo na problema nga doon. Yan Siyempre, yun. tao pinag-uusapan kasi salvation. Kaya nga, ang point doon sa John 3:16 is nasa whosoever. Wala doon sa... O sige, sabihin may pagpili. Kasi ako pa rin nagpipili, whosoever eh. Kasi yung palataya sa akin. Yun yung pipili. Yun yung pagpili ng Diyos sa atin. Yung, Yung, hindi, kung mananampalataya yung sinabing whoever. kung hindi ka nagpalataya, lost ka. Parang ganun eh. Kaya sinabi na nga sa 3:18 din eh. Pag binasa mo yung 3:18. Tapos sa verse 17, lalo kung nalaro yun, verse 18. Oo. Basta pag 3:18, sinabi natin, 3:17. tayo ang pumipili, kumukontra naman yan sa Romans chapter 9. Hindi nga niya, ang ibig sabihin, kung lilinawin natin kasi ganito. Ang Diyos, sa kanyang grasya, meron siyang parang law of grace. Gusto mong kaligtasan, ito, manampalataya ka sa akin. Kung ayaw mo, lost ka. Yun ang pagpili natin. Pero yung kaligtasan ginagawa niya sa tao na sa tao, sino gumawa talaga nun? Ito yung ginawa ko na para sa'yo. Ngayon, tatanggapin mo ba to? You have believed. You have to choose. Pero hindi ka mong gumawa. Tama yun na, gagawa ko ng ganito para maligtas ako. Mababaliwala yung krus ng Panginoon. Una muna yung cross. Tapos, Pakinggan. Hindi natin sinasabi mo na dito. May mga komento na dito, nabasa ko lang. Ngayon lang. Sabi ni Pastora Malania, the salvation po ay para sa lahat, walang pinipili, pero ang pagpapasya ay sa tao. Ayon sa kanya yun Sabi ni Pastora Emily, we have the freedom to choose and decide. The salvation is offered to everyone. Sabi ni Pastora Emily. So, binasa ko lang po yung mga komento ninyo. Mabuti naman nag-comment kayo. So, ang sa akin ano na po? kasi, kaya ako nagpasya na kilalanin si Jesus at tinanggap ko si Jesus. Sapagkat nung pinahayag sa akin ng salita ng Panginoon, ako ay pinili ng Panginoon sapagkat pinili niya ako na tumanggap sa Panginoon. Hindi ko siya pinili by my own volition or my own free will. It is the decretive will of the Lord. Para hindi kumontra dito sa chapter 9 kasi ako, ng Romans. So ko, lahat ng pumipili kay Lord para tanggapin siya at magsisi ng bagong buhay, ito ay may kilala na ito ng Panginoon before we were born. Hindi ito, sige ba, nagsabog si Lord na bahala kayo, ako sinong tatanggap, yun lang. Hindi nakasalalay sa atin ang ating salvation. Nakasalalay ito sa decretive will ni Lord, hindi sa ating free will. Yan ang ating standpoint. Pastor, kasi ito po yung doctrines of tulips yung unconditional election. Yung God chooses yung mga tao na pinili for eternal life. Pero paano yun? Halimbawa, tayo tumanggap. Tapos nagpatuloy tayo na manatiling tapat. Pagkatapos hindi naman pala tayo pinili. Ibig pong sabihin ba, hindi tayo Hindi po, ligtas? contradictory po yung sinabi niyo po. Ganito yun. Sabi sa Galatians, Kasi sabi ninyo, pinili lang po kung hindi po tayo pinili, hindi tayo maliligtas. Kasi yun yung Kung sinasabi hindi ng pinili. unconditional election. Pero nagsikap ka naman. yung narinig ko yung tulipan ko, later ko na lang narinig, natutunan yan, at nakita ko na naniniwala sila sa predestination. Ako talagang, mula nung aralin ko itong predestination teaching ni kasi hindi ako naniniwala sa predestination dati. Sabi ko, ba't nasa Bible yan? Kasi according to verse Very strong 17 yung predestination, hindi ko bumili. kasi maano po natin po itong John 3:17, sabi po rito, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, wala akong Sanlibutan. Opo, Hindi siya napalita para hatulan. hatulan. Paano po Wala kung siyang, halimbawa, hindi tayo pinili, although tinanggap na natin si Lord, kasi yung parang sinasabi niyo na kahit tinanggap natin si Lord, pero kung hindi tayo elected or elect, hindi po tayo maligtas. Kasi parang yun po yung ang pagkaito kasi sa predestined from the beginning of the world. Yung word ng Panginoon na whosoever, yun yung predestined.
para sa akin nahusok ever. Kasi pagka sinabi pong election, pinili na lang po yun eh. Kahit anong effort po. Kasi ang natin. ang kaligtasan, designed by God. Siya, Naniwala kayo ron? Yes. Initiated by God. Yes. Wala ako nag-isa. Created by God. Yes. Wala ako Yung nag-isa. kaligtasan. Oo. Hindi tayo So, gumawa niyan. wala tayong party doon. Yan. Yan. Wala ako niyang No? Wala tayong bahagi doon sa kaligtasan na yun. Kahit nakatiting, wala talaga Hindi doon. kumatro dyan. Ngayon, itong buong kaligtasan na ito na galing kay Lord, naniniwala ba kayo na ito ay ini-offer niya sa lahat ng tao? Yes. Yan 360. Wala kang ano na. Kaya kung wala kay pagmamalaki dahil nga siya lang may design eh. Siya lang. Initiated niya eh. Pero do you believe that this salvation are offered to all humanity? Oh, Tama. Not Hanggang for a few. 360 pa rin tayo babagsak. di ba? Oh. In-offer So- sa lahat ng tao Oh. sa buong mundo, pero only God knows those whosoever. Whosoever believes siya lang Hindi, yun nga. Totoo yun. We believe. Alam natin, tumanggap lang tayo. Ang Diyos, all-knowing siya eh. Alam niya kung sino yung tatanggap. Pero yung pagkakaalam niya, hindi siya yung nagdikta sa tao para ikaw tumanggap ka. Ganun ba yun? Dahil alam niya. Ang all-knowing siya, alam niya yun. Kung sino-sino mga magre-reject, kung sino-sino hindi tatanggap. Pero wag natin isisi sa kanya yung ito lang kayo lang ang tatanggap hindi. Paano yun? Paano natin yan yun? May akong sample na may nangyari hindi ko akalain na related doon. Isang beses, nagising ako isang umaga kasi maraming squatter sa amin sa subdivision namin. Papaligiran ng squatter. Lalo pa sa atin, naisip ko itong pamilya, bigla ko nagkaroon ng malalim na habag sa kanila. Wala silang ilaw, kami may TV, may aircon, kompleto kami, dami namin ilaw. Sa kami bahay namin, umuupa sa bakating bahay, ng squatter. Umuupa, tumira lang, basta na lang tumira na lang sila doon, maraming anak. Ikaw ang bumayan. Kasi caretaker kasi kami at ako doon. So, nakiusap sila. Tapos, pinag-uusapan ko yung may-ari na kung pwede, doon lang muna sila. Doon lang muna sila. Pero, kasi 3 months lang naman daw sila. So ngayon, anong nangyari? Dami lang anak. Tapos walang silang ilaw. Sabi ko, buti ba kayo walang ilaw? Wala po eh. Tapos, bigla na lang one morning, naisip ko, led by the Lord, na kausapin ko sila. Sabi ko, bibilang ko po kayo ng linya ng kuryente at bumbilya. Kakabit ko po sa inyo. Libre ko yun, di ko kayo. Nagkaroon ako ng malalim na habag and mercy sa kanila. Sabi nga, nagkailaw sila. Yung ibang mga squatter doon, wala, hindi ako nahabag sa kanila eh. Ang habag ko sa kanila lang. Mako-consider bang unfair ako? Dahil sila lang ang pinili ko, hindi ko sila pinili. Hindi, kasi yung aking choosing, nakabase sa aking grades sa kanila. Tama. Wala Tama doon sa ibang squatter. Hindi ko lang pwedeng bigyan ng lahat ng ilaw ng buong squatter. Kasi nga, yun lang ang tayo mo. Pero nasa iyo pa, yung gusto mo nabigyan sila na. Kumbaga, ang grace ko nag-fall doon, hindi ko rin maintindihan bakit gusto kong, ito nga, nagtanto sa akin lang, tayo mag-provide ng kuryente, dumami na, hanggang nagka-TV na sila, nagkaroon na sila ng dumami na ilaw nila. Sige lang, go lang, kasi, pero sabi ko, bakit gano'n? Doon ko nakita na ang grace ng pagpili ng Lord ay nakabase sa kanyang desisyon, hindi sa desisyon. Nagulat sila sa akin, hindi nga sila lumapit sa akin eh. Walang problema doon. Walang problema doon, Isang umaga, pumunta ako sa bahay nila at sabi ko, may bibigay mo ako sa inyo ng ilaw. Walang problema nga doon eh. Siyempre, tinanggap nila yun, di ba? Tinanggap nila. Ngayon, paano ko dati yung panahon na ayaw na ho namin na kung umabuso yun. Tinulungan mo na, minsan may tinutulungan ka, naawa ka. Later on, lahat hihingin pa sa'yo. Bilang tao na lang, bilang tao. Di ba? Sabi mo, mercy, kaya. Hindi ito pag-kontra, lang to, parang brainstorming lang. Paano kung halimbawa tinulungan mo na gano'n? Yung tao sabi mo. Tapos tumating ang panahon na nagkaroon ako ng blessing. Sabihin ko, so nakakaya naman sa'yo, baka pwedeng patatanggal mo na itong ilaw namin.
That's a different story. Ibang senaryo na yun. Nalaman dun sa Ibang Grace senaryo na ko yun. tinutukoy ko. Pero, Magkwento yun din. nga, yung point nga niya, yung naawa siya Oo, on that moment, nung mga panahon na Masasabi bang unfair yung nahihirapan. Grace ko? Yung abag-close sa kanila na. Conviction yun eh. Conviction eh. Pero pagka sinabi natin na namimili si Lord, mababailate po natin yung Great Commission. Diba? Go ye therefore and baptize them. Kung may pinili lang pala si Lord, bakit pa tayo ahayo? Kaya Parang- cosmos yun. nga eh. Pero yung whosoever, papasok doon yung pagpili ni Lord. Kasi, tanong mo, maski ako matagal ko nang tinanong ito nung una pa na bakit of all people, pumikap siya ng mga mangingisda. But pumili, bakit ano bang meron sa behind the fishermen, sina Peter, sina Andrew, na, kumbaga, bakit, ano bang qualification nila? Ano bang ginawa nila para sila itawagin na come and follow? Kumbaga, talagang decretive will lang talaga ni Lord ang pagsunod ng 12 disipulo. Actually, yung mga fishermen po, kung titignan po natin, masigasig po sila. They are waiting for, di ba, pag mangingisda. Kahit ilang araw pa sila, talagang, yun yung parang, yung kanilang persevere na talagang nagsusumikap. Na hinahalin tulad po rin sa mga naging disipulo, tayo mga hayo, na maging mahinahon din po tayo. Huwag na lang yun. Yung declaration na lang pa yun sa isa. Isa. Hindi yung kasunod ng 3:16 yung 3:16, 17:18. Ito yung 17:18. For God did not send the Son into the world to judge the world. No? Hindi raw siya naparito, yung anak ng tao, para hatulan ang mundo. Yung cosmos na yan. Ayan. Yung mga tao na yan. Lahat yan, di ba? Cosmos eh. Hindi siya naparito para hatulan yung mga yan. But that the world might be saved through Him. Lahat. Cosmos pa rin eh. Lahat. Walang. Ang world na yan, na minahal niya, gusto niyang maligtas. Ayaw niyang hatulan. At maliligtas yan sa pamamagitan niya. Yun yung cosmos pa rin. Tama ba? Tapos sa verse 18, He who believes in Him is not judged. Mula sa cosmos, tama ba? Mula sa world, sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi hahatulan. At sino mang hindi sumampalataya sa Kanya, galing sa mundo yan, hinatulan na. Verse 18. Yan, tuloy-tuloy natin yung ano eh. Tapos, Pag gusto mong palataya, lost ka. Ang predestin mo, pag sumampalataya ka, ligtas ka. yun nga, sino man eh. Kaya ba natin baliin ito sinasabi ng talatang 17-18 na to? No? Ready, sabi raw, no? He who does not believe has been judged already. Yung mga hindi na ng palataya. 18. Yung hindi sumampalataya, Nahatulan. hinatulan na. Di ba? Mula doon na, mula sa world na yan, ha? Tapos because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Yun ang dahilan. Ano na dahilan? Bakit hinatulan na? Dahil hindi sila sumampalataya sa pangalan ng nag-iisang anak ng Diyos. Yan po ay, ano yan, general message ni Jesus Christ sa world, sa Buong mundo yan eh. Pero meron siya, come to the bottom, pagka ang kausap niya ay mga disciples na, mga close na sa kanya, may sinabi siya na no one can come to me unless the Father draws him to me. No? So, it's not sa miracles, hindi sa signs and wonders, hindi sa preaching ni Jesus. Ang tao kumilala sa Panginoon, kundi merong isang force behind na nagtutulak sa mga tatanggap sa Kanya at mag-whosoever believe. No? So, merong choosing na naman doon eh. Sino ba ang pipiliin ni Father? Kundi yung kilala niya na from the beginning of time,
na predestined na to be saved, they will come to know the truth. Ayon sa Romans chapter 8. Kaya it is still God. Time will come na itong mga whosoever na to, they will believe. Okay, so ibig sabihin, Yun yung may pinipili ang Diyos na iligtas. malinaw sa chapter 9. Si God ang May pumili. Dito, pinipili ang Diyos. wala sa context. Yung sinasabi ni Pastor, merong context na naman yun. Kaya kung yung talata, ilagay na naman natin sa konteksto at makikita natin ang proper interpretation ng mga talata na yon. But here in this context, in John chapter 3, wala yun dito. Wala Kasi dito yun. General, ano Oo. yan? Message to Wala dito Christ yun. world. Wala yung pagpili dito. 'Di ba? Ang nandirito kung sino ang sumampalataya. Kasi nga po, general Yun ang message ano, yun yun ang sa nasa buong mundo. context. Pero nung kausap na ni Jesus Christ ang mga disciples, sabi niya, bakit nagsasalita kayo in parables? Why don't you speak plainly? To them, it is not given. The message is not given to. That's why they will just hear the parables. What do you? What do you? Matthew Chapter 13, 13. May ibang context. verse 11, tapos Ipinahayag Verse ang yan. malalim na truth. Kumbaga, Okay, no? So pagka ano oras na ba? general ano yan, general. Sige po. Hang natin ano. Next ano pa, next. Pero healthy, no? Ang maganda, di ba? Healthy discussion. Katulad kahapon, yung pinag-usapan natin nakaraan. Ano to? Yung nakasulat pa, nabubura ba yung pangalan, di ba? May kinalaman na naman sa kaligtasan niya. Connected na naman yun eh, yung nabubura o hindi nabubura. Yung mga pangalan, yung pangalan sa aklat ng buhay. Kaya, habang nag-aaral ka talaga, lalo mong dapat na masipat ng todo-todo talaga. Pero ano po yun, Pastor, pag nag-aaral, lalong gumugulo. yung sinasabi po ninyo, galing po sa word tulip po yun. Tulit. Opo, Hindi yung na araw mga yung yun. tulit. Kasi Calvin. hindi doon galing yung paniniwala ko eh. Ito, Ako base din. lang talaga dito sa verse na binasa ko. Bakit Lahat kasi ng ano may- Ang tulip kasi, T stands for total depravity. Total depravity. U stands for unconditional election. L, limited atonement. Yung I, irresistible grace. And then predestination. Bishop, yung mga end time, Yung once alam saved, sa always tulip saved. din sila. Kaya lang, Tulip. dinagdag sila. Sons of the devil and sons of Tulips. God. Tulips na sila. Dinagdag O, dinagdagan nila eh. Okay. Kasi to ako sa research ko kasi, lahat ng aral natin ngayon, Oo, maliban kailangan kay natin Jesus Christ ang aral apostol, talaga. Pagkatapos kasi na may mga luwas pang mga aral. Yung pinanganak ang Diyos, Jesus Christ, si Christ anghel. Noon Oo. pa lang, 180 meron na. Kapatid ni Satanas. Yung si Kristo, hindi Diyos. Si Lucifer. Lord lang. Noon pa lang meron na eh. Kaya kung ano man meron tayo ngayon, ibig sabihin, noon pa lang, umiiral na. Yan na, Dahil existing sa naman. pagbabasa natin. Pero meron na noon pa. Okay, tayo muna yung manalangin. Di ba magpipris ka pa doon sa patay? Ngayon, okay. Sige po, let's pray. Pastor Valerio, close us in prayer. Sige po, ipigit po natin yung ating mga mata. Yes, Pati God, maraming salamat, Lord, sa gabi ito, Panginoon. Lord, sa masarap na discussion, Lord, about the Word of God. Maraming salamat po sa buhay po ni Bishop Roque, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay ng kaalaman, O Lord, patungkol po sa inyong mga salita. Panginoon, humingi kami ng kapatawaran sa mga nasabi namin, O Lord, na hindi kung nakasakit po kami ng damdamin na Lord sa bawat isa. Dalangin po namin Lord, ito po ay napag-uusapan lamang po upang mapalawig ang aming kaalaman. Panginoon, pag-itingin niyo po kami, O Lord, let the Spirit of Unity be upon us, O Lord. At dalangin po namin, Yes, Lord. Lord, sa aming pag-alis ay ingatan niyo po ang bawat isa. So, pinsan niyo po kami, dalhin sa aming matahanan. Panginoon, muli, pag-itingin niyo po yung mga knowledge and wisdom, Lord, na binigay niyo po sa bawat isa. Yes, Maraming Lord. salamat, O Lord, sa kaalaman na pinagkaloob niyo po sa amin sa gabing ito at dalangin po namin na hindi lamang po basta narinig, kundi ito po yung nagdambana sa amin po sa isipan. Maraming salamat, O Diyos. Ito po kami sa amin tonight. In this mighty we pray. Amen. 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 God bless po sa bawat isa.
yung Bible basing doctrine na